ating mga kasamang manggagawa, kundi sa partikular ang pagtanggal ng ating mga kasamang manggagawa sa NXP. Masaklap ito mga kasama, dahil ang malawakang pagtanggal ng ating mga manggagawa nangyayari sa gitna na nagtataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Tumaas ang presyo ng bigas, ng bawang, ng lahat na lang ng mga kailangan natin sa ating pagkain. Tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng gasolina. Ano ang sagot ni Aquino? Inutil ako! Yan ang sagot ni Aquino sa gitna ng maraming problemang pinaranas natin ngayon. Masaklap itong nangyayari, mga kasama, dahil hindi lang nangyayari ito sa ilang nating mga kasamang manggagawa. Ito'y nangyayari sa maraming pagawaan sa buong Pilipinas. Ang unang dahilan dito, mga kasama, ay ang kontraktualisasyon. Ang kontraktualisasyon, mga kasama, nagsisiguro na walang maitatayong unyon ng mga manggagawa. Kung merong union busting sa NXP, ang kontraktualisasyon ay ina ng lahat ng union busting sa buong Pilipinas dahil winawasak nito ang union na magre-representa sa mga manggagawa. Kaya ito'y isang aming pinaglalaban sa loob ng Kongreso at aming tinutulak na ma-illegalize na itong kontraktualisasyon. Aming pinaglalaban sa Kongreso na dapat imbestigahan hindi lang ang maraming pagawaan nagtatanggal ng manggagawa, kundi ang gobyerno mismo na inutin sa harap ng ganitong dinaranas natin. Itong pagtanggal sa mga kasama natin sa NXP, ano ang unang bunga nito? Ang unang bunga nito, tinanggalan nila ng hanap buhay ang ating mga manggagawa na nagmamalasakit pa sana na mag-organisa ng union para sa manggagawa. Kung sino pa ang matapang na nagmamalasakit para sa kanyang uri, siya pa ang unang tinatanggal. Ano ang pangalawang epekto nito? Ang pangalawang epekto nito ay simula lang yan, unahin ng ilang lideres, pero aabutin din nila ang ordinaryong manggagawa ng pagawaan. Ano ang pangatlong epekto nito? Ang pangatlong epekto nito ay tatakutin ang susunod na mga leader ng union na sa sunod, huwag niyong labanan ng management, maging sunod-sunuran kayo para kami na ang maghahari dito at wala ng boses ang manggagawa. Ito ng management. Kaya ang epekto nito, hindi lang doon sa mga tinanggal nating mga kasamang manggagawa, kundi epekto nito sa buong manggagawa ng NXP at sa lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. Kaya tama lang, dapat lang na ipaglaban ang ating mga karapatan. Dapat lang ituloy ang laban dito at dapat suportahan ng lahat ng inaaping sektor ang laban ng ating manggagawa dahil ito ang tunay na solusyon. Hindi pwedeng magmakaawa tayo, hindi pwedeng magluhuran tayo dahil ang interes ng mga kapitalista hindi kailanman makikiisa sa manggagawa at ang mga panalo ng manggagawa hindi nakukuha sa pagluhod, hindi nakukuha sa pakikiusap, nakukuha yan sa paglaban ng turing manggagawa. Sa gitna ng ganitong kahirapan, sa gitna ng dinaranas natin, ano ang sagot ni Pinoy? Wala siyang pakialam, mga kasama. Ang solusyon ni Pinoy, sige pa, pumasok pa dito ang mga dayuhan sa atin. Magpakasasa pa kayo sa aming mga cheap labor dito. Dayuhan na kapitalista, pasok pa. Ano ang sagot ni Pinoy? Privatization. Lahat ng gusto namin ibigay sa pribadong sektor, lahat ng gawain ng gobyerno, ibigay na namin sa pribadong sektor. Kung tumaas man ang presyo ng bilihin o tumaas man ang presyo ng serbisyo publiko, problema na yan ng taong bayan. Ang sabi namin,
Aquino, kung wala ka lang namang intensyon na gawin ang trabaho ng isang gobyerno at ibigay mo na ang lahat ng trabaho ng gobyerno doon sa pribadong sektor, bakit ka ba tumakbo sa pagka-presidente? Bakit ka ba tumakbo bilang pangunahing leader ng Pilipinas kung wala ka ba ng intensyon na depensahan ang interes ng manggagawa, depensahan ang interes ng magsasaka, depensahan ang interes ng sambayanang Pilipino? Inutil ka, President Aquino. Ano ang sabi ni President Aquino? Kayo ang boss ko. Yan ba'y nangyayari ngayon? Kayo ang boss ko. Yun ang sinasabi niya. Ang dapat na sabihin natin na mensahe ni President Aquino ay ganito. Ang boss ko, binubusabos ko. Kasi yun ang nangyayari sa ating lahat. Sa ilalim ni Aquino, binubusabos na tayong lahat. Kung kaya mga kasama, kung wala naman palang intensyon si President Aquino na kampihan ang interes ng manggagawa, kung wala naman siyang intensyon na ipaglaban ang interes ng sambayanang Pilipino, wala na siyang karapatang manatili sa pwesto, mga kasama. Wala nang karapatang manatili sa pwesto ang isang inutil na gobyerno. Kung kaya ang ating panawagan, ituloy ang laban. Ituloy ang laban hanggang sa tagumpay. Maraming salamat. Mabuhay ang Ayan, maraming salamat po.